Ayan po mga parts, ano? Andito po tayo sa ating shop. At mayroon po tayong transformer ng microwave, ano? Dito sa ating table. So, ito po yung ating microwave, ano? Mga parts, nabili lang po natin to sa isang junk shop. So, nagustuhan ko kasi nga maayos pa, no? Saka wala pang ganong kalawang. So, nung nabili ko po yan, hindi po ganyan ang itsura niyan, ha? Madumi po yan, madumi nung nabili ko. So, ngayon, ang ginawa ko, nilinis ko na, oh. Tingnan nyo. Malinis na po siya. So, pati loob, nilinis ko na. Ngayon, ang tatalakayin po natin dito kung paano mag-test ng transformer ng microwave gamit ang ating analog multimeter. So panoorin niyo po yung ating video mga parts. Kaya kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong mga upload na video. Ayan mga parts. Marami po akong ina-upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. Ngayon mga parts, ano? Gabi po dito sa aming lugar, oh. Ayan, andito po tayo sa ating shop, ano, mga parts. Ayan po. Ngayon, mag-upload lang po tayo. At ituturo ko po sa inyo kung paano mag-test ng transformer ng microwave, ano. So, tapusin niyo po yung ating video nang makakuha po kayo ng simpleng kaalaman tungkol sa pagre-repair ng mga ganitong gamit sa bahay. So, okay, start na tayo. Gamit tayo ng isang analog multimeter, no. So, ang gawin natin, iset natin ito sa X1. So, bakit X1, no? Kasi pagka sa X1 tayo nag-test, kinakailangan yung ating palo ng ating tester or ng ating digital multimeter hindi papalo ng 0, no? Kaya X1. Pagka kasi times 10, ang mangyayari diyan, sasagad ng hanggang 0 yan. So, ganon yung ating itetest dito sa transformer. So, X1 tayo, no? Times 1. So, pagka nag times 1 tayo, mga parts, ang gagawin natin, syempre, i-calibrate muna natin, no? Kita ba? Ayusin ko lang. So, hindi pa rin, ano? Yan. Calibrate natin. So, kinakailangan papalo ng 0 to. Pagka ginanyan natin, no? So, isa pa. Calibrate. Yun. So, okay na yan. Naka-times 1 tayo. Times 1. So, ito yung ating transformer ng ating microwave, mga parts, ano? Ayusin ko lang yung ating camera, no? Pasensya na po kayo, ha? At, medyo lumalabo kumisan yung ating ayun, yung mga aso ko nag-ingay na. Ayan po mga parts. Ngayon ito yung ating transformer ng ating microwave, ano. So ito yung kanyang primary, no, primary windings. Itong makikita yung pinaka pin na to, no. Nakikita niyo dalawang pin na to. Ito yung sakit na to. Ayan. So nakalagay dito yan. Yan, dito sa dalawang pin ng ating transformer, ano, ng microwave. So dito siya nakakonect. Ayan, dito. So ayan, tingnan niyo po. So ito yung ating primary, no? So ngayon, ito naman, itong napapansin yung dalawang kulay pulang wire na to, ito yung ating heating coil. Nakakonek ito sa ating heating coil, no? Ito, tuturo ko sa inyo. Ayan, dito nakakonek yan, no? Ayan. Ito, dito. Ayan, dito nakakonek yan. So, ito yung ating heating coil. So, meron pang dalawa. Ito yung ating secondary, ano? Yung dalawa na to. Nakakonek ito sa capacitor, ano? Ito, kapansin-pansin nyo. Oh, tigisa sila ng linya, no? Ayan. So, nakakonect siya sa capacitor. Saka dun sa, ito, diode. So, yung diode pala nakakonect. Ito. Ito nakakonect sa capacitor pala ito. Basta yung dalawang wire na to, itong secondary na to, na nanggaling sa ating transformer. So, kapansin nyo, nakakonect siya sa ating capacitor. So, ayan, mag-test po tayo mga parts gamit ang ating tester, no? So, ngayon, unahin muna natin yung ating primary, ano, ng ating transformer. Calibrate uli natin. So, pumalo ng hanggang 0. Okay. Naka-calibrate yung ating tester. Ngayon, yung ating dalawang test probe, kahit baligtaran o ubra, i-connect natin dito sa ating primary, ano, ng ating transformer. So, pansin nyo, yung palo ng ating tester, hindi siya sumagad ng 0. So, kinakailangan, yung palo ng ating tester, hindi sasagad ng 0. Dahil pagka sumagad ng 0 yan, ibig sabihin nun, shorted or sira yung ating primary, ano. So, kinakailangan ganyan lang yung ating makukuhang reading pagka ang gamit natin ay analog multimeter, no?
Yan. So, ngayon, ang gagawin natin, titingnan natin kung may ground. So, itong tester natin, ilalagay natin dito sa body ng ating transformer. So, ayan, kapansin-pansin natin na hindi pumapalo yung ating tester, ano? Pati dito, lipat natin yung ating test probe dito sa kabilang pin. So, kapansin-pansin natin, walang palo yung ating tester, kabilaan, no? Sa pin na yan. So, ibig sabihin yan, hindi grounded yung ating primary, no? Ng ating transformer. Hindi siya grounded. So, kaya dito, ayan. So, ibig sabihin yan, buo yan. Pero kung sakali maka-experience kayo na pumalo yung ating tester, pagka nilagay nyo dito sa body ground, dito. So, pag pumalo, kahit mahinang palo, ibig sabihin nun, grounded, ano? Sira yung inyong transformer ng inyong microwave. So, next natin, dito naman tayo. Ayan, mga parts. So, ito yung ating heating coil. Yung sinasabi ko sa inyo, na nakakonect doon sa ating dito, sa ating microwave. So, dito naman tayo sa ating heating coil, yung dalawang wire na to. So, ngayon, yung ating tester, ilalagay natin sa times 10 naman. Or kaya continuity. Ayan. Pwedeng times 10, pwedeng continuity. No? Yan. Nagbibip siya, di ba? So, kinakailangan yung ating, yung dalawang wire na to, kinakailangan itong dalawang wire na to na nakakonect sa ating heating coil, mag-beep pagka tinest natin. Kailangan mag-beep siya. Yun. Pagka nag-beep siya, ibig sabihin nun, buo yung ating transformer ng ating heating coil. Ito, yung connection dito buo. So, okay siya. Buo yung ating connection, ano, ng heating coil ng ating transformer. Ngayon, ang susunod na itetest po natin, no? Ito naman, no? Dito. Dito naman tayo magte-test, no? Tanggalin natin tong isang pin na to, no? O kaya dito. Okay, tanggalin natin dito. Hirap tanggalin. Kaya lang mga parts, baka masira pagka pinuwersa natin. Ay, nakalock. May lock pala siya, oh. Sisipon ako. Excuse me mga parts, sising ako lang. Kaya nagaling natin lock. Yun. So may lock yan. Ngayon, mag-check tayo dito, no? So, kanina nag-check tayo dito sa dalawang wire na to. Ito, nag-beep siya, no? Kasi ito nakakonekto sa ating capacitor, papunta rito sa ating transformer. So, itong isang wire na to, papunta rin sa ating transformer, no? So, ito yung connection ng ating heating coil. So, okay siya, nag-beep. So, ngayon dito naman tayo magte-test, no? Ito. Yan, yung inalisan natin ng sakit na to. So, tingnan natin, no? So, ayan, kahit tanggalin po natin dito, no? Subukan po natin tanggalin. Yan. So, mapapansin nyo, no? Ito yung ating capacitor. So, ito yung ating sinasabi ko nga po sa inyo, heating coil. So, tingnan natin, ano? So, ayan. So, ngayon, ang gawin natin, yung ating tester, iset natin sa times 10. Ayan, times 10 naman, no? So, ngayon, itong ating dalawang wire na to na nakakonect sa ating heating coil, check natin kung papalo yung ating tester dito sa body ground. So, wala. So, ito yung ating body ground. So, walang palo. So, walang palo. Pagka po kasi pumalo yan dito sa dalawang wire na to na nakakonect sa ating transformer, so, ibig sabihin yan, sira yung ating transformer, grounded. So, sa pagkakataong ito, hindi siya pumalo, ano? Wala siyang reaction. So, buo po yung ating transformer. Yan. So, ganun lamang po, ano, yung pag-test dito sa ating transformer ng ating microwave, ano. So, ito namang nakikita yung pin na to na pinanggalingan ng ating capacitor, ito. Ayan. So, body ground yan. Nakakonect ito sa body ground, no. Tingnan nyo po. Ito nakakonect sa body ground. Ayan, no. Tingnan nyo, papalo. So, tingnan nga.
Hindi pa nakita sa ano natin. So, ayan o. Tingnan yung papalo. Ayan o. So ito, nakakonect to sa body ground. Itong sakit na to. Nakakonect sa body ground yan. So okay lang yan. Huwag lang dito. Huwag lang dito, no? Huwag lang dito. Ayan. So ganun lamang mga parts, ano? Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. At sana po nakakuha po kayo ng idea, no? Sa pag-test ng ganitong transformer ng ating microwave, no? Ayan. So ito, babalik na po natin 'yan. So ito, ibabalik na po natin 'yan dito sa ating microwave at ayusin po natin 'to, no? So ito, i-upload ko din 'to sa ating YouTube channel kung paano natin 'to mabubuo, no? So ito, papalitan na natin 'to ng universal board, ano? Hindi na natin 'to gagamitin, no? Universal board na yung ating ikakabit diyan. So ayan mga parts, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala sa ating channel at patuloy na panonood. Sana po marami po kayong makuhang diskarte sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay.